Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video is I'll be making a tutorial na mga chocolate bouquet na ginagawa ko for this coming Valentine's. So medyo late na nga itong video na to na post kasi sobrang busy ko kaya late na tong video na to. So ngayon, gagawin ninyo is yung pinaka chocolate na yan is lagyan nyo lang ng glue guys, tapos lagyan nyo ng stick syempre para matibay, diba? Tapos i-secure nyo lang pagka dikit yung stick, tapos lagyan nyo rin ng tape para mas secured, at para paglagay natin doon sa pagtusok natin doon sa pinaka karton is hindi siya mauga-uga. So siya nga pala, palang ganito palang karton ang ginamit ko kasi much better sa akin yan kaysa doon sa styro. And mas nadadalian ako dyan. So, kayo naman bahala kung saan kayo mas nadadalian. And then, pagtapos pala nyan, is tinape ko rin sa harap at sa likod para ma-secured yung ating chocolate paglagay. Nilagyan ko rin siya ng glue. So, kumuha pala kayo ng isang buong wrapper, tapos hatiin ninyo. Tapos nun is hatiin nyo ulit siya. Tapos, gawa na tayo ng pinaka-base niya na ganito. So, gayahin nyo lang yung ginagawa ko para masundan ninyo. Huwag pala kayo mag-alala dyan kung hindi pantay yung pinaka-base ninyo kasi okay lang yun and mas okay yun kung para sa akin ha. Para sa akin lang naman. Pero kayo pa rin yung masusunod kung papantayin nyo hindi. Pero para sa akin is kahit hindi siya pantay, ayos lang. Kasi parang para sa akin is may design din siya na binibigay, ganon. So sana nagigets na yung sinasabi ko. Kaya ayoko mag voice over kasi nabubulol talaga ako. So ayan pala dyan is i-tape nyo lang siya kagaya ng ginagawa ko. And then yung half na wrapper ulit, yung parang ano ba ito, 1/4 ba tawag doon, hatiin nyo ulit siya, tapos ayan, ganyan-ganyanin nyo lang. Tapos syempre i-secure nyo yung tape ha, para hindi siya matanggal at matibay yung natin, hindi siya mauuga, hindi siya matatanggal, ganon, in case na mag-away sila ng jowa niya. Tapos 'di ba, at least buo pa rin yung bouquet hindi masisira, 'di ba? Tapos ayan, kumuha ulit ako ng half wrapper, tas hinati ko sa gitna. Then, hinati ko ulit. Hindi ko alam kung ano tawag na dyan. Basta sundan nyo lang ginagawa ko. Tapos pala, para sikreto pala dyan, para mas gumanda yung bouquet ninyo is yung pinakagilid niya, mas i-press nyo siya para mas bumuka yung pinakapalda niya. Mas maganda kasing tignan kapag ganyan, 'di ba? Tapos, hindi siya yung parang lupay-pay. Kasi alam ko naman sa mga beginner talaga is ganun yung nangyayari eh. Hindi natin siya napapabukad. Kaya tuloy, hindi na siya nagmumukhang bouquet. So, huwag kayong mag-alala kasi nangyari din sa akin yun before, yung nag-start pa lang akong mga ganyan. Tapos kumuha pala kayo ng mesh, and na-order ko pala yan sa TikTok shop, and ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box para ma-order ninyo. Kasi merong iba na na-order, hindi isang roll yung pinapadala. So, lagay ko na lang dyan sa description box. Tapos, ayan, ganun ko lang siya tinupi. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko para din magaya ninyo. Hindi ko alam kung magagaya nyo ba kasi pinas forward ko yung video kasi ang haba, sobrang haba. 60 minutes, tapos 1 hour or 2 hours ata yung pag-ano ko. Kasi, ang dami kasing magbulo sa gilid ko talaga. Kaya, ayun. Tapos, ayan, yung parang ganyan, kung nahihirapan kayo sa ganyan, madali lang naman yan kasi ano nyo lang, tutupiin nyo lang siya, tapos titignan nyo lang kung saan siya babagay. Ganon. Tapos, ayun parang ginawa ko lang siyang pae. So, ayun, magagaya nyo naman yan, katagalan. Matutunan nyo rin yan kasi, syempre, magpa-practice kayo na magpa-practice, kaya matutunan nyo rin yan. Tapos, ayun, gumawa lang ako ng pinakapalda niya para sa gitna ko siya ilalagay. Tapos, kumuha ulit kayo nung wrapper. Then, hatiin nyo ulit into half para takpan yung mga tape dyan na pinagamitan natin. Then, after nyan, kumuha kayo ng isang buong wrapper. Tapos, hatiin ulit sa half. And then, pag nahatiin nyo pa ulit into 1/4. Then, sa 1/4 na yan, isahatiin nyo ulit siya. Then, pag nahatiin nyo na, syempre, gagawa kayo nung parang pa-fishtail. Alam nyo ba yon, yung uso ngayon? And very nagtitrending siya ngayon na parang bagong design ata yun ngayon, no? So, di ko alam. Nakita ko lang kasi siya sa TikTok. And, syempre, nanood din ako ng mga tutorial before ko tong gawin para, di ba, meron ka ng idea. Tapos ayan, ganun pala yung ginawa ko, tinupi ko lang siya. And then, imbis na palabas, paloob yung ginawa ko. Kasi parang mas maganda yon sa paningin ko. Pero kayo naman talagang masusunod kasi kayo naman yung gumagawa, di ba?
nasa sa inyo naman kung gagayahin nyo yung ginagawa ko or hindi. Kasi kayo naman talaga masusunod niyan. Depende rin talaga kung babagay siya sa ginawa nating bouquet, di ba? So, para kasing minsan, kapag nanonood tayo ng tutorial is napakadaling tignan. Pero pag tayo na yung gumawa, grabe, ang hirap. Tapos, aabutin ka ng ilang hours. So, dyan pala, natapos ko yung dalawang fishtail na parang mermaid yung tawag sa ano natin. Pinakababa. Ayan, nakagawa tayo ng 4. Tapos, isa-isa ko na siyang dinikit. So, kayo na bahalang magtansya niyan kung paano nyo siya ididikit. Kung sa maganda sa paningin ninyo. Kasi kung hindi naman maganda sa paningin ninyo, tapos ipipilit yung ginagawa nyo, bakit nyo pa ipipilit, diba? Kaloka. Tapos, ayan, gumawa ulit ako ng isa para sa kabila. As you can see, magkaiba na naman yung ginawa kong design. Yung sa gitna, iba rin yung ginawa ko dyan. Tapos, yung sa gilid, ayan, diba mas bumagay siya, diba? Parang ang ganda niya tignan. Parang may pa-heart siya sa gitna. Ganun yung inano ko doon. Bale, sinecured ko nga pala yan ng tape sa taas and then i-glue ko ulit yan para mas matibay yung gagawin ko at hindi siya mauga o matanggal. Tapos kumuha ulit ako dyan ng 1/2 wrapper. Hatiin natin sa half ulit into 1/4 tatawag dyan. Tapos yung half is nilagay ko lang sa pinakalikod para matakpan yung mga chismis dyan sa likod and hindi makikita yung mga tape dyan na pinaglalagay-lagay natin. Bale, pagdikitin nyo lang sila ng maayos. And then, kumuha pala ako dyan ng ribbon. Korean ribbon pala yan. Is na-order ko lang dito sa TikTok shop. And ilalagay ko din yung link dyan sa description box para ma-order ninyo. Kasi maganda yan. And madali lang din siyang gawing ribbon. At hindi ako mahihirapan sa paggawa ng ribbon kasi ayun nga, plastic type pala yan siya. And ayun, gumupit lang ako dyan ng saktong na pabilog sa mismong paa ng ba yun? Tawag doon? Basta yun na yun. Nakita nyo naman yan dyan. And then, ayan, nag-ikot-ikot lang ako ng 6 na ribbon. Tapos, ayan, ginupitin mo na. Gupitin mo na. Ang gulo mo tayo mag-tutorial. Ewan ko. Tapos, ayan, gugupitin natin sa mismong gitna kasi. Gupitin nyo muna bago nyo gupitin na. Tapos, yung ginupit ko kanina na na ribbon is pwede nyo pa siya, yung may tira yun, igupit nyo na lang siya dyan. Tapos yun yung pangtali nyo. O diba? Ang ganda niya. Siguro gagawa na lang ako next time ng tutorial para mas magets niyo yung sa ribbon kung madami magtatanong dyan kasi paano ginawa yung ribbon, ganyan, paano lang ginawa yung ganito. So, gawa na lang ulit ako ng tutorial. Ang hirap kasi dito ang haba na kasi ng video na to, te. Hanggang dito na lang yung ating video, mami. So, bye. See you on my next vlog. Thank you for watching. Kung meron kayong mga suggestion, guys, mag-comment lang kayo dyan sa baba and sasagutin ko yan. And gagawa natin ng tutorial next time. Bye!